sa mga insertions ni Risa Hontivero sa budget. Okay lang naman, aminin lang niya na meron. Kasi until now, she's always said na wala akong insertion sa BICAM. Paano nga? Ikatonyeg, may detalye, may ebidensya na talagang kinokonek kay Risa Hontiveros. At hindi lang si Risa Hontiveros ang may budget insertions. I think most of the senators, nasabi na ito ni Ping Lacson, nasabi na ito ni J.V. Ejercito, at ang number 1 nga ay si Grace po na may 11 billion. Tapos si Risa, santa-santita, nag-deny. Kaya ito, sabi ni sa interview ni Anthony Taberna kay Franklin Drilon na former senator, ilang beses naging Senate Majority Floor Leader, 4 na beses na naging Senate President, at dati siyang naging chairman at pangulo ng Liberal Party. Sabi ni Drilon, ang insertion at amendment ay pareho lang, walang pagkakaiba. So ngayon, sino ang sinungaling? Nako, baka hindi alam ni Risa Hontiveros kung ano ang ibig sabihin ng insertions at amendment. Kaya mali-mali ang kanyang pagkaintindi. So kung meron kang in-amend, it means meron kang in-insert sa budget. Baka iba ang ibig sabihin ni Risa sa insertions. Pakinggan natin kabibiga. Ito yung explanation ni Senator Franklin Drilon. Go. Ito na kabibig. Ito po ba at amendment, ano ang pagkakaiba? Wala po. Sa terminologies pa nga po ngayon nag-aaway Ang insertion daw po ba at amendment, ano ang pagkakaiba? Wala po. Pareho po yan. Ang insertion ay amendment po. Amendment po yan ngayon. Hindi mo po pwede yung pagbawal ang amendment sa isang panukalang batas. Ngayon, ngunit may mga protective, may mga tayo check. Halimbawa, pwede pong i-reject yung proposed amendment. Pwede pong i-line item dito ng Pangulo. Pwede pong hindi i-release ng Pangulo. Kaya gano'n tayo. Yun ka, bibig. Yun na nga. Yun ang nakakahiya ba? Sinampal si Risa Hontiveros, mga kabibig. At may komento si Attorney Vic Rodriguez at si Senator Marcoleta tungkol sa tiba-tibang pera, tiba-tibang budget. Nako, nakakahiya. Watch this video. Tiba-tiba kaayo, Senadora. Kanya ka pala ganyan. Paldo kaayo, Madam Chair. Ang laki pala ng insertion mo. Ang dami mo pa rin palang flood control project. Ngayon, wag din po tayong papadala roon basta-basta. Yes, maganda yun na nahubaran siya at nalantad na paldo kaayo si Madam Chair. Paldo kaayo. Kanya lamang, kung inyo pong susuriin, maaring ito ay bahagi ng ploy na ilayo si Bongbong Marcos at tumbok na ho ang Malacanang Kanya kinakailangan nilang mailaglag si Paldo Kaayo, Madam Chair. Ilaglag mo si Paldo Kaayo, Madam Chair, para naman maluwag-luwag ng kaunti yung init dito kay Bongbong Marcos at sa palasyo. Tumbok na ho Nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. 4 na bahagi sinabi niya no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable, Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa po. Yan inaalok. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable kanya. Nung ko lang narinig yung allocable Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Ngayon, naging policy pala nila na kung nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives.
Ibig Okay. sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Opo. Hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Ba, malaki din pala, no? So, yan, tandaan nyo 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss ito? Hindi pa, wala pa po yan, Sen, no? Pagkatapos ng allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa iyo. Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative, opo. Ang party list, meron kang 160 million na nakatalaga para sa iyo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit papano naman. Yung mga nagre-request. Kahit papano yung utang na loob, makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Ang laki. Grabe. O halimbawa, ikaw ang representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang butante yata 6,000 lang. Opo, oo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas. 160 million, masaya na kami. Okay? Ganun pala, Oh. Pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako, ha? May tataas doon ng... Mas taas. May masa. O ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Meron kang senior deputy majority leader, Yan, napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations, ito yung leadership. Opo, oo. 50B. Ang isa? Hindi, yun na yun. Pagsama-sama. Hindi mo nasusundan eh. Opo, yung kabuuan ng leadership. Hati-hati na sila doon. Yung congressman per se, ito yung 400. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. O, ilan na? 450. 450 billion. Oh, yan. Oo. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. 100B. Kanino naman yan? Kahit sino na yun. Yun nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Later on, magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, oo. Yan kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. Nakailan na tayo? 550 billion na po. Oo. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Di 550. 400. Ganun. Oh, 400, 550. Hindi, 150 yung 150 yung ang program. Okay. Di 600. 600 billion. Ito na. Ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabay-cam na. Yung BICAM, di meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, ang program, leadership, blah, blah, blah. Ito na yung HGAB. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawa nga. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito O di, BICAM. Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, FLR. Ito yung for later release. 400B. Wow. Another 400 billion. Ilan ang total? Do you want
1 1 trillion na. Yan. 1 trillion. Kailangan ko hindi kayo 600 sumusunod plus, eh. oo. 1 trillion. Kumbaga sa tao, Oho. ito yung taba. Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Kolesterol. Kolesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun? Yung kolesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan. Tinatanggal niya. Opo, oh. Pinipilit niyang Wala. Opo, oh. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun hindi na dumami yung kolesterol. Opo, oh. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. So sir. ano nangyari sa bansa natin? Kaya pala tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? So, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. Oh, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. Oh, di 1 trillion. Oho, yun yung cholesterol. Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 6.325 325. Opo, 6.325 trillion. Oh, yeah. Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Oho. Yan. So nakita nyo na ang video, napanood nyo na ang video. Ang tanong mga kabibig, meron bang ghost project si Risa Hontiveros? Hindi ko alam, pero base sa mga marites na may nakakuha, nakakita din daw, hinanap nila yung mga binuking ni tawag dito, ni Katonyeng na mga flood control project ni Risa Hontiveros. Meron din palang mga flood control projects na madaling nagiba. Naku po, ano kaya ito? So, panoorin natin mga kabibig ha. May mga pa-video pa ngayon ibang netizen. Si Jason sa may nag-post yata si Mr. Jason sa mga kabibig ng mga proyekto ni Risa Hontiveros na ewan ko na may nagawa ba? Pinapagawa ba? Or walang ginawa? Ay eto kabibig ha. Hanapin ko muna kabibig. Ito Sino ang proponent ng flood control project na ito sa Tarlac? Kung lilimiin natin ang dokumento ng Senado, ang amendment o tanimpundo ay mula sa talaan ng mga susog ni Senator Risa Hontiveros. Isang halimbawa ay FCP sa Barangay Cobcob, Mayontok, Tarlac na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Na ayon sa Senate record obtained by broadcaster Jerry Baha and Anthony Taberna, bukod sa hindi natapos or unfinished project, ito ay sira-sira na. Baka gustong ipaliwanag ito ni Madam Chair. Ay, oo nga, no, sira-sira na. Ay, oo, ito pala yung flood control project ni Risa Hontiveros. Yun na nga ang sinasabi, mga kabibig. Pero ang mga dilawan, ayaw na lang maniwala. Walang ghost project si Risa. Lahat ng proyekto ni Risa, meron maganda, solido. Kaya nagsabi. Pero may mga pictures na nagsilabasan ngayon. Paano yung madidepensahan yan? Diba kabibig? So ano ang iyong comment doon mga kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-usap-usapan. At ito ang mga komento ng ating mga netizen after nakita nila ang sira-sira na flood control. Ito. Magpaliwanag ka, Madam Chair. Mahilig magmalinis si Risa Hontiveros, parang matindi din pala siyang kickback sa flood control. Tahimik lang siya ngayon sa issue, limited ang pagtahol niya. Mukhang sabit din pala. Oh. I have the floor, Mr. Chair. I have the floor flood control. Apakabuaya pala ni Mr. Chair. Dapat din na yan pinapahawak ng budget. I-insertions nga, 3 billion plus ang insertions ni Risa Hontiveros na may 7 million flood control. Pero Risa Hontiveros deny all of this. Sabi niya, wala akong insertion sa BICAM. Pero according to Senator Drilon, former Senator Drilon, na ang insertions at amendments ay iisa lang. Same meaning. Ang sinungaling kapatid sa magnanakaw.
So magnanakaw? Ang lakas ng saloobin ni Risa Hontiveros na sila ang tunay na oposisyon pero hindi sinasalungat ang katiwalian sa administrasyon. Tama, no? Meron din palang tinatagong kalihim-lihiman na flood control project. Lahat ng tumitira sa mga Duterte, merong bahong tinatago. Mas mabaho pa. Grabe, tanggi si Madam Chair virus. Ito na resibo mo. Kaya tahimik ka sa flood control. Yun pala, merong iniingatan sikreto, Madam Chair. Yun lang. Yung isang 100 million concreting sa Isabela, more or less 1 kilometro ang hindi natapos. A very question of a more silent taga Isabela. Bakit 10 million? Bakit di tinapos?